po sa bawat isa, pagpapala at pag-iingat nawa ng ating mabuting Diyos ay patuloy po nating maranasan ngayong umaga na ito. At tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magbigay pagpuri pasasalamat sa ating nag-iisang tunay na Diyos. Amen? Let us pray. Our Heavenly Father, we praise you, we honor you, Lord God, this morning. Almighty God, we thank you for this moment. We worship your holy name. Panginoon, narito po kami sa inyong presensya, sa inyong sambahan. Pagpurihin ka, kasalamat ka sa buhay na patuloy mo ibigay sa amin. Sa biyaya, sa kalakasan, sa gitna ng pagsubok, you are still good, you are still great, you are still faithful to us, O Lord. Despite whatever is happening in our life. And we are you, Lord, give you highest praises, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Our call to worship reading for today is taken from the book of Psalm 22, verse 27 to 28. The whole earth will acknowledge the Lord and return to Him, and the families of the nations will bow down before Him. For royal power belongs to the Lord. He rules all the nations. Amen? Amen. Tunay nga na napakadakila ng ating Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa dakilang biyaya. Let us praise our God. Let us glorify Him.
nakaraan at hindi nagbabago. Hallelujah. Yes. We praise you, Jesus. Indeed, Lord, you are holy, holy, holy forever. We are sure that the name of Jesus stands above them all. Holy Spirit, you welcome here in this place. As we worship you, O God, wala po ang ibang nararanasan kundi ang pagsama mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo, ang kapayapahan mo, ang kagalingan na mula sa iyo, Panginoon. Oh, we praise you, Jesus. Nothing can go first. Father, this morning, punuin mo ng pagsamba ang lugar na ito, Panginoon. Holy Spirit, we bless your holy name. Panginoon, salamat po sa lahat ng ginagawa mo sa amin po mga buhay. Hallelujah. We honor you, Lord God. All that is not all. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinasasalamatan ka namin. Pinadakila ang iyong kabulian sa aming mga buhay. Hallelujah. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. In all you've gone before us, in all you will believe, we sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all.
Oh
Let us pray. Father, we thank you. We glorify your name. Truly, Lord, you are holy and that you are worthy, O Lord. Panginoon, salamat po sa panahon at pagkakataon na kayo magpuri, masamba. Salamat po, O Diyos, sapagkat tunay na sa iyo, Panginoon, lamang may kalakasan, sa iyo may kapatawaran, sa iyo, Panginoon, may pagbubuo, Panginoon. We pray, Lord, na patuloy kayo, Panginoon, na kumilos sa aming kalagitnaan. Amen. Kayo ang Diyos na magpagaling sa lahat, Panginoon, ng karamdaman, magpagaling ng aming kaisipan. Amen. Sa aming puso, maging, Yes, Lord. Panginoon, ang mga relasyon. Yes, Father. Lord Jesus. Patuloy ka, Panginoon, maguna at maghari sa amin. Yes, Pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, maging aming bayan, Pilipinas. Dinadalangin namin ang iyong awat habang, Yes, Panginoon. Lord Jesus. Dinadalangin din po namin na iyong pong patuloy na kasihan ang bansang Taiwan. Amen. Na ito po'y maging manatiling malaya kung saan ikaw ay mapupuri at masasamba, Panginoon. Amen. Kaya ang pangangaral na iyong salita ay mangyari sa lahat Yes, ng dako Lord. sa Amen. bayan na ito. Patuloy po namin dalangin, Panginoon, kapayapaan sa iba't ibang parte, Panginoon, ng Yes, mundo. Lord. Yes, Sa Lord. Eastern Europe, sa Middle East, maging Amen. dito sa area, Panginoon, ng East Asia, dalangin namin na maghari at yung Amen, kapayapaan. Lord. Yes, Lord. Sa aming kalagitnaan, Panginoon, patuloy po kayong magpakilala. Yes, Lord. Ang inyong pong presensya ay aming maranasan. Amen. Amen, Lord. At tunay nga po kayo ay maitaas at masama. Amen. Yes, Father. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Our scripture reading for today is taken from the book of Isaiah, chapter 6, verse 1 to 6, New Living Translation. Isaiah's cleansing and call. Verse 1. It was in the year King Uzziah died that I saw the Lord. He was sitting on a lofty throne, and the train of his robe filled the temple. Attending him were mighty seraphim, each having 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they flew. They were calling out to each other, Holy, holy, holy is the Lord of heaven's armies. The whole earth is filled with his glory. Their voices shook the temple to its foundations, and the entire building was filled with smoke. Then I said, It's all over. I am doomed, for I am a sinful man. I have filthy lips, and I live among a people with filthy lips. Yet I have seen the King, the Lord of heaven's armies. Then one of the seraphim flew to me with a burning coal he had taken from the altar with a pair of tongues. This is the God's holy words. Morning po. Morning. Tunay nga po na napakainit ng ating lugar. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. No? Tunay nga po na alam natin na sa lahat ng panahon at pagkakataon, mabuti ang Panginoon. Amen. So, tayo po ay dadako. So, this is our anniversary month. February, anniversary month natin. Sa buwan na ito, sa susunod pang buwan, ating tinatalakay yung how God, or when
soul dahil ang kalooban ng Diyos ay masamba siya. Yan po ay ninanasan ng Panginoon. At darating ang panahon, marami ang matitigil ang pag-share ng gospel. Matitigil ang discipleship at lahat. Pero ang mananatili ay worship. Pag dating natin sa kalangitan, doon sa inihanda ng ating Panginoon, what will remain ay yung panambahan sa Kanya. Amen. Ngayon, dito, habang tayo sumasamba, habang tayo po ay sa lupa, no? Tayo po ay nananambahan din. Sa ating pagsamba sa Diyos, sa ating corporate worship, linawin ko lang, no? Meron po tayong, bawat isa po sa atin ay may individual worship din po yung tinatalakay sa Romans 4 verse 1 and 2, that we offer our bodies as living sacrifice. Pag ino-offer natin yung body natin as living sacrifice, yung holy at katanggap-tanggap sa Panginoon, then and only then na makikita natin ano yung kalooban ng Diyos, ano yung nais ng Diyos, ano yung perfect will of God. No, so, napaka-importante yun, no, sa atin, yung individual worship. But aside from that, ay yung tinatawag na corporate worship. At makikita natin yun sa Book of Acts, yung mga alagad ay nagtitipon-tipon, yung mga mananampalataya sa Panginoon ay nagtitipon-tipon upang sumamba na sama-sama. So, ang tanong, what do we get out of worship? Bakit kailangan palagian siya? No? So, last time, tinalakay natin na tayo po ay dapat sumamba sa Diyos. Pero what do we get out from it? Ano ba yung kailangan nating expectation of ano ba yung dapat nating hangarin o ine-expect? No? So, yung ating binasa ngayong umaga nito ay patungkol sa nangyari ito sa Book of Isaiah. Noong panahon na yon ay talaga namang meron continuous yung worship ng mga tao, continuous yung rituals, pero wala na doon yung tinatawag no essence, no? Mechanical yung worship, nakaugalian, at wala na doon yung puso. So, tingnan mo natin, ano po ba yung expectation, no, natin sa worship? At yun po ay binasa natin doon sa Isaiah chapter 6. Sabi doon, I saw the Lord, He was sitting on a lofty throne, and the train of His robe filled the temple. Nakita niya ang Panginoon, no? Yung damit ng Panginoon o yung laylayan ng Panginoon ay pumupuno doon sa templo ng Panginoon. Itong templo na ito, ang pinag-usapan po ito ay yung templo ginawa ng tao. Dito po, makikita natin that as we worship, let us always expect, number one, is to experience God's presence. Amen. Pag tayo po ay sumasamba, ang ating pananaw ay hindi yung nasa paligid lamang natin, kundi sino yung ating sinasamba. Kaya lagi natin narinig, no? We are serving yung audience of one. Doon din sa New Testament, kaya sa New Testament, yung tinatawag na manifestation ng Holy Spirit, ng mga spiritual gifts, makikita natin doon nung tinatalakay ni Apostle Paul, yung gifts of prophecy, gifts of tongues, interpretation of tongues. Nung tinatalakay niya yun, tinalakay niya na pag ang inyong pagsasalita ay nauunawaan ng mga tao, no? Nagkakaroon sila ng experience with God, at dahil na-experience nila si God, sabi nila sa Panginoon, nauunawaan nila,
Sabi sa 1 Corinthians 14 verse 25, he will worship God and report that God is truly among you. Ito po ay unbelievers, no? Yung tinatalakay po dyan, hindi pa siya mananampalataya, nakadalo siya sa gawain, at dahil yung mga tao, ang focus ay sa Panginoon, ang dinideklara ay yung kabutihan ng Panginoon, at naroon sa kanilang kalagitnaan yung presensya ng Diyos, sasabihin noong unbeliever, no? He will worship God and report that God is truly among you. At yun naman ang essence ng Emmanuel, God with us. Ano pa makikita mo natin doon? No? That we should expect God's presence because promise ito ng ating Panginoong Jesus. Pinangako niya ito. Yes, tayo po individually, tayo po ay pinapanahanan ng Panginoon, pero yung tinatawag na manifest presence niya, no? Yung tangible, yung nararamdaman mo, nauunawaan mo that in our midst, naroon ang Panginoon, yun po yung corporate worship. Dito sa corporate worship, as we worship together, let us always expect God's presence. Amen. No? Sabi dito po, where 2 or 3 have gathered together in my name, I am there in the midst. Matatandaan po natin, nung kinulong si Paul and Silas, habang sila po ay nasa kulungan, anong ginawa nila? They praise and worship God. Hanggang sa nabuksan yung kanilang kulungan. At doon makikita natin na yung Philippian jailer, akala niya nakalaya o nakaalis o nakatakas sila Paul. Pero ano po ang nangyari? No? Gusto niya ng no? Nakita nitong nitong Philippian jailer yung presensya ng Panginoon. Anong sinabi niya? Anong kailangan kong gawin para kumaligtas? Nakuha natin, no? Yung panambahan ay hindi lamang personal experience, kundi dahil ito ay corporate worship, yung manifest, yung nararamdaman, yung tangible presence will be felt even by the unbelievers. At yan po ay nangyayari sa atin. May mga pagkakataon na maaring nag-aawitan, maaring nagpupuri o maaring may nangangaral, at ikaw ay kakaugnay ng Panginoon, no? Na ang Panginoon ay mahungusap sa iyo. At hindi po ito isang bagay na hindi pangkaraniwan, kundi ito ay maaring maranasan. Bakit? Dahil ang pangako ng Panginoon that as we gather together, He will be in our midst. Amen. So, pangalawa, no? So, ang unang expectation is let us expect God's presence. Kung tayo po ay nananambahan, huwag mo tayong mag-expect na naku, baka makikita ko ng ganito, expect that you will meet God. Amen. Hinahanda mo yung kasi yung expectation ay isang pamamaraan ng pananampalataya. No? You are expecting that God will meet you there. Pangalawa, ang nakikita mo natin, ano yung kailangan natin expect? Expect the conviction of sin. Tingnan mo natin si Isaiah, sabi ron, then I said, it's all over. I am doomed, for I am a sinful man. I have filthy lips and live among people with filthy lips. Now, tingnan mo natin, back tayo. Sino ba si Isaiah? Si Isaiah po ay isang prophet. At nararapat lamang siya na naroon sa temple. Pero siya mismo, itong mga ngaral, nung na-experience niya yung presensya ng Diyos, nawala na sa isipan niya kung ano yung iniisip ng tao sa kanya.
o kung ano ang iniisip niya sa kanya, kundi nakita niya ano ang tunay niyang spiritual na kalalagayan. At yun po yung isa sa i-expect natin. Lord, makita ko ang aking kalalagayan. No? Nang pag tayo po ay lumalapit, sumasamba sa Diyos, magkaroon ng conviction of sin. At sumasabi lang, diyan lang yan sa Old Testament. Paano sa New Testament? Tingnan mo natin. Sa 1 Corinthians 14, 24 to 25. Sabi rito, but if all of you are prophesying and unbelievers, or people who don't understand these things, come into your meeting, they will be convicted of sin and judged by what you say. As they listen, their secret thoughts will be exposed. Kaya nga kung minsan, huwag nyo sabihin, ako, nagpaparinig yan eh. Hindi. Maaring pinagdadaan lang ng Panginoon yung mensahe niya para sa iyo at akala mo lamang na i-expose yung sarili mo. Amen. At ikaw yung ginagawang illustration. Huwag mo masyadong aminin. Kasi ang pagkilos nyo ay pagkilos ng banal na Espiritu. Amen. Sabi dito na unbelievers or people, no? So, minsan, di ba, sa time of worship, no? Lalo na kung meron tayong times of new songs. Yung new songs po is yung pagkatapos ng worship, and then you worship God by your own words. Amen. You're singing new song to the Lord. You're saying, Lord, you are me, you are faithful, Lord. Amen. And then, habang nag-worship ka, maaaring yung katabi mo, nagkakaroon na ng conviction. Amen. Lord, you are forgiving. Lord, you are healer. Lord, ikaw po nagre-restore ng finances. Lord, you are nagre-restore ng relationship. Hindi mo alam yung problema para sa finances yung katabi mo, no? Yeah. But you are just declaring yung goodness ng God. Amen. At natawag doon yung new song to the Lord. You are exalting who God is, and Amen. you are praising God for what He has done to your life. Yes. Pero hindi mo alam that as you declare yung goodness of the Lord, as you declare yung praises of the Lord, you are already prophesying. Prophesying is declaring the Word of God, at yung dinideclare mo, nangungusap na doon sa tao na maaari katabi mo malapit sa iyo. Paano sabihin? Paano niya nalaman? Hindi. Kasi lahat po tayo may mga experiences. At kaya ang napakaganda ng pangyayari na ito dahil mismo yung propeta to, si Isaiah, preacher. Pero anong sabi niya nung kinambik siya ng Holy Spirit? Nung nakita niya, naranasan niya yung presence ng Lord, I am a man of filthy lips. Marumi yung aking dila. Namumuhay ako, hindi na sinabi yung mga tao, makasalanan, hindi. Namumuhay ako kasama. Amen. Yeah. Hindi niya hiniwalay yung sarili niya. Kasama siya doon sa mga kasalanan. No? At yun po yung isa sa dapat nating expect. Makita natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Amen. At pag dinideklara yung salita ng Diyos, makita natin yung ating sarili sapagkat yung salita ng Diyos ay parang salamin. Amen. Yung salamin nakikita natin, dapat yung itsura natin, nakikita natin kung tama ba yung kilay natin. Pagka hindi tama, inaayos natin. Ganun din, pagka na-declare yung Word of God, nakikita natin yung ating kakulangan o yung ating pagkakasala, then we confess it. Amen. Amen. So we expect
expect yung conviction of sin. So, we expect yung conviction of sin. Bakit po? Kasi yung promise, sabi ni Jesus Christ, I will not leave you orphan. Hindi kayo iiwanan ng orphan. Ang promise po ay yung Holy Spirit. And what will the Holy Spirit do? Now, sabi dito sa John 16 verse 8, sabi ni Jesus Christ, and when He has come, He will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Now, yung one of the word of the Holy Spirit is to convict us. At yun po yung hinahanap natin. Bakit po? Kasi maaari tayong mabulag sa pagtingin natin, pastor naman ako eh. Di ba? Now remember, si Isaiah, prophet, at nandun siya sa temple. Siya ay naghahayag ng salita ng Diyos at ang sinabi niya, do or who unto me. Ano yung kanyang lips? Unclean lips. Inamin niya po yun. Ano po yung pagkilos ng banal na Espiritu na ating mararanasan at ating maranasan ang pagkilos ng Panginoon sa ating kalagitnaan? Na hindi lamang siya rituals. Ano po yung rituals? 1, 2, 3, ito gagawin mo, pagkatapos yan, tapos na. Pero nasaan yung pagkilos ng banal na Espiritu? Kasi sabi ng Panginoon, with 2 or 3. No? Hindi sa dami. Diba? Amen. Doon sa kulungan, dalawa lamang sila nagpupuri sa Panginoon eh. Pero ano ang kaibahan? Naroon yung presensya ng Diyos. Amen. Kasi kahit na libo-libo tayo, pero wala yung presensya ng Panginoon, vain pa rin yan. Yes. It's vain. Kaya nasabi ni God doon sa Old Testament eh, away from me. I don't want to hear yung kanilang awitan. Bakit po? Kasi naroon lang, gumagana, no? Naroon lang sila physically present. Pero wala yung essence ng pagkilos ng Panginoon. At huwag mo nating, huwag mo tayong makontento lamang na physically present tayo pero hindi natin na-meet si Lord. Yes. So whenever we worship God, ano yung isa doon sa tangible na ina-expect natin? Merong pagkilos, merong conviction sa ating puso. Amen. Kumusta ho ba? Nakukumbig pa rin ho ba tayo? O convince lang? No? Ano ba ho? Sa expectation of conviction of sin. Tingnan mo natin dito sa Acts 16:25. But at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Diba? So, nandun yung mga prisoners nakikinig sa kanila habang sila yung nagpupuri sa Panginoon. Hindi sila nagre-reklamo, hindi sila nagpupuri sila sa Panginoon in the midst na nandoon sila sa prison. Kaya nga po yung worship ay hindi lamang sa maganda ang iyong kalalagayan. We can worship God in the midst of the storm. Amen. In the midst of our problem. Yung turbulence sa buhay natin, pwede tayong mag-worship sa Panginoon. Amen. Amen. No? Hindi mo natin kailangan sabihin, ako, hindi ako pinalalabas. Diba? Kahit ikaw kapatid na hindi pangalabas ngayon, hindi ko mahila yan. Now, worship with us. Amen. No? Kung tayo rin nakulong sa ating sitwasyon na parang akala natin, naku, imposible na ito. Hindi na ito mamemend. Hindi na ito maiaayos. Worship God. Praise God. Pray to God. No? Sabi ron, they were praying and singing hymns to God. Ano po nangyari? Doon sa verse 29, then he called for a light, ran in and fell down trembling before Paul and Silas. Kasi po nagkaroon ng lindol o gumalaw.
nabuksan yung mga pintuan ng mga prisoner, no? At sinabi nila Paul, hindi, nalito pa kami. Sabi doon sa verse 30, and he brought them out and said, Sir, what must I do to be saved? Nakita mo natin, no? Yung prison guard, yung Philippian jailer, nagkaroon ng conviction ng sin. Anong tinanong niya? Paano po ako maliligtas? At isa po yun sa mga ina-expect natin. Na ang bawat isa, na kung hindi pa niya kilala ang Panginoon, kahit sa panahon pa lamang na nagpupuri tayo, sa panahon pa lamang na sumasamba tayo, mangungusap na ang Panginoon sa kanyang puso, sa kanyang isipan. At makikita niya, buhay nga ang Diyos at ang Diyos ay sumasa inyo. And then he or she will say, what will I do to be saved? Amen. Expect the conviction of sin. Pangatlong expectation is expect God's pardon. No? Kung merong conviction, alam niyo po, hindi naman tayo kinakonvict ng Lord ng sin para maging mabigat yung ating nararamdaman. Biro po, galing na sa church, o bakit ganyan ka? Bilang-bilang lang ano mo, kasi galing ako sa church. Bakit? Kasi COVID-19 ako sa sin. Hindi po. No? Hindi po. Kaya tayo na-experience ng conviction of sin kasi nais ng Diyos na tayo i-restore. Nais ng Diyos na tayo patawarin. Nais ng Diyos na tayo makalaya. Amen. Sabi ron, then one of the seraphim flew to me with a burning coal he had taken from the altar with a pair of tongs. He touched my lips with it and said, See, this coal has touched your lips. Now your guilt is removed and your sins are forgiven. Bakit? Kasi nga, ano yung confession niya? I'm a man of filthy lips. Diba? Yung lips niya ay unclean. At kinatagpo siya ng Panginoon kung siya nagkukulang. At makikita mo natin ang Panginoon, laging kinakatagpo kung saan tayo nagkukulang. Makikita natin na habang nag-preach ang mga apostol, nakita sila ng may sakit, naroon yung presensya ng Panginoon na magpagaling and then gumaling yung may sakit. Makikita natin ang Panginoong Jesus, no? Nung siya po ay nangangaral, merong isang may sakit, no? Ang punong-puno yung bahay, anong ginawa nung magkakaibigan? Binutas yung bubong, inihulog yung kailang kaibigan may sakit at pinagaling ng Panginoong Jesus. Kinakatagpo tayo ng Panginoon kung saan tayo napupunta. Amen. Sa ating panambahan, yun po nawa, no? Na tayo po ay lumalapit sa Panginoon, tayo po ay sumasama sa Diyos, dahil alam natin na hindi po tayo sapat. Meron tayong kakulangan, meron tayong bagay na kailangan sa Diyos. Hindi yung, hindi, basta ako, Lord, may utang ka sa akin, kasi 100% attendance sa Lord. Hindi yun doon, no? Kundi, nakit natin si Lord. At dahil kinatagpo niya, binago niya. Amen. Expect God's pardon. Tingnan pa mo natin. Bakit po? Sabi doon sa sa Hebrews 4:16, let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Isa po sa panangplano natin kaya tayo sumasamba, no? Isa pa doon is that we may obtain mercy. No? Kaya nasabi ng Panginoon, napakahirap sa isang mayamang maligtas. Now, yung mayaman na yun, ang connotation doon,
ay yung wala kang need. Now, tingnan mo natin si Zacchaeus ay mayaman. Di ba? Pero ano ang nakita ni Zacchaeus? Kailangan niya ng forgiveness. Umakyat pa siya ng puno na si Kamoro dahil meron daw siya ay maliit, no? Gumawa siya ng paraan para kunin yung attention ng Panginoon. And nakatanggap siya ng mercy ng Lord. Nakatanggap siya ng grace ng Lord. No? At kinarap po siya ng Panginoon. Dahil ng panahon na yan, i-maintain sa kanya ng mga tao eh. Wala yan, walang ano yan. Yan ay corrupt, yan ay pagdanako ng tax o lahat ng gano'n, no? But si Zacchaeus nakatanggap ng mercy at grace mula sa Panginoon. Sabi sa 1 John 1:7, but if we walk in the light as He Himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. No? And as we fellowship with one another, as we gather together, nagkakaroon ng cleansing. Pagka tayo po ay, kaya expect ko natin yan. No? Huwag mo tayong, naku, ayaw kong dumalo. Bakit? Kasi may problema ako eh. Hindi, may problema ka na, kaya lalo kang sumamba sa Diyos. So that you may find grace to help in time of need. No? You might find grace in time of need. Napaka-importante yun. No? Napaka-importante ng panambahan. Pang-apat, expect God's enablement. Tingnan po natin sa Isaiah 6 verse 8. Then I heard the Lord asking, whom should I send as a messenger to these people? Who will go for us? I said, here I am. Send. Alam niyo po, ang Panginoon, kaya siya, isa sa dahilan ng pardon is for us to become partner. Naghanap siya ng partner. Kasi isipin niya na lamang kung ang Panginoon ang laging magpapakita sa tao, no? Eh nung pangalan eh, yung Ark of the Covenant pa lang, mahipo pa lang, sabay namamatay yung mga tao. No? Kaya even Jesus Christ was manifested in the flesh. Naging tao po ang Panginoon. Bakit? Para po tayo, para po sa atin, kaunahin po tayo. Now, so kung tayo po ay nag-worship, nagkakaroon mo ng enablement ang Lord. Ibig sabihin niya, binibigyan niya tayo ng kakayanan. Tinatawag niya tayo. Pagka tinawag mo tayo ng Lord, ang Panginoon ay laging nagbibigay ng kakayanan. Depende po sa ating pagkatawag sa Panginoon. So, He enabled us. No? At ang panahon na ito, naghahanap siya ng mga mensahero. At yung mga mensahero na yon ay yung mensahero ng kanyang message. Hindi lamang yung ginawa ng tao, kundi galing sa Diyos. Dito po makita natin, he was steered. No? Naghahanap ang Diyos. And said, here I am, send me. Na nawa sa ating panambahan, makita natin yung ikaw ay kabilang sa gustong gawin ng Diyos dito sa lipunan. Na ikaw ay kabahagi doon sa plano ng Diyos sa lipunan. Eh, di ba napapatawad lamang dito kay Isaiah? Tatanggap lamang niya ng pardon? Right there and then, di ba? Sabi ng Panginoon, sabi niya, oh Lord, here I am, send me. No? Dahil tayo po na pinatawad, ay mas makakaunawa sa mga tao na kailangan ng kapatawaran. Amen. Dahil ang mga tao na hindi nakaranas ng paghingi ng tawad, ang tingin sa sarili niya ay napakawag sa napakagalit. Hindi po kailangan ng kapatawaran.
ay perfectong tao, kompleto. Sana all. And then, tingin mo ngayon, you are high above the rest. Sana all. No? Pero anong ginagamit ng Panginoon? Ang ginagamit ng Panginoon ay mga katulad ni Isaiah na nakaranas ng pardon so that when he preach or when he share yung word, alam niya na siya po ay naka-obtain ng mercy, nakatanggap ng grace, at hindi po siya karapat-dapat, pero minarapat siya ng Panginoon. Amen. At yun po yung pagmiministeryo natin. Lord, yung pagmiministeryo is isang pribilegyo. Kasi kung yung makakatayo ka rito at hindi ka nagkakasala, no? Alam niyo po, yung hindi na siguro nakakasala, ito baka mali pa rin ako yung hindi nakakakita, hindi nakakarinig. Opo. Tapos yung lumalabas sa bibig, puro walang pa. Hindi naman. Hindi rin nakakapagsalita. Yun, hindi makakasala. Praise the Lord. Pero habang ikaw ay narito sa lupa, kaya nga po, patuloy po yung paglapit natin sa Diyos so that we could obtain mercy, we could find Amen. grace. Amen. Yun po yung divine enablement. Hindi natin kaya but God enable us. Ano ba makikita natin doon sa divine enablement? We are empowered to serve. Tingnan mo natin, when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Now remember, dito po sa Acts 4:33, doon sa Acts chapter 4, may kita po natin na sila ay galing kulungan, no? At bumalik sila doon sa kanilang mga kapatiran. Ano ang kanilang response doon? Ang response nila ay manalangin. Ang response nila ay manalangin na ang Diyos ay kumilos sa pamamagitan nila na gamitin yung buhay nila ng Diyos. That God will extend His hand, no, to heal the sick, to minister to people. Na gagamitin yung bibig nila para i-proclaim yung Word of God. At ano nangyari? And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the Word of God with boldness. And with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Yung biyaya ng Diyos ay nagsumagana sa kanila. No? At ito po ay kagagaling lamang nila sa jail, sila Peter. So expect God's enablement na pag tayo po ay nagpupuri, sama-samang nananalangin, pag tayo po ay sumasama sa Diyos, no? Yung Holy Spirit ay nag-work sa atin, and He is enabling us to do yung mga pinagagawa niya sa pamamagitan natin. Ano man yan? Kung ikaw ay nasa music, baka yung katulad ni David. Now, remember David? Paano siya ginamit ng Panginoon para kay Saul? Si Saul ay nagkakaroon ng demon possession, di ba? Pero pag siya tinugtugan ni David, ay kumakalma, no? Kaya magkala tayo nung mayroong demon possession dito. Yung gitarista. Kaya natin, no? Pero, ano man yun? Ano man yun? Ano man yung enablement na binibigay sa atin ng Lord? No? We are empowered to serve. Amen. Kasi kahit anong galing natin sa natural, merong natural talent eh. Di ba? Merong natural talent.
Yung kunyari, meron tayong na panood, ang galing kumanta, ang galing ano, di ba? Hahana ka. Pero yung anointed singing, It's different. mababago ka. Amen. Yun yung kaibahan doon. May hipo yung puso mo. Mayroong bagay na nangyayari sa iyo. Yun yung kaibahan. No? Yung mga magaling na singer o magaling na performers, may kita mo, talaga. You will be always smiling po. Malagpag ka, no? And then afterwards, may kita mo, at maaaring mapalitan ka agad yun pagka merong pumasok na mas magaling, mas mahusay. No? Pero, sa kalagitnaan ng worship, kahit na sino pa yan, no? Sabihin natin, mid-level yung talent, pero pagka naroon yung divine enablement, may kita mo na usap ang Diyos sa pamamagitan ng tao na ginagamit niya. Amen. Sa puso at sa isip mo, at yung presensya ng Diyos, no? Yung manifest presence of God, ng Lord, ay naroon. At yun po yung kaibahan. Yun po yung kaibahan. No? Yung alam mo, kasi sa totoo naman, ang dami kahit sa pagsasalita, no? Gusto mo nang magaling na speaker, manood ka ng TED Talk. Diba? Magaling yun, diba? At hahanap ka. Pero yung conviction of sin, yung presence ng Lord, wala doon, puro cognitive. So expect God's enablement. God will empower us. Ano ba? Yung kasama doon sa God's enablement is yung renewal of strength. Amen. Renewal of strength. Kung ikaw ay pagod na, no? Hindi ka makatulog. Sino ba naman hindi makakatulog talaga, i-propose mo pa, 2 a.m. gising pa ako. Patay mo isang puso. Hindi naman. Baka may nalagaan kayo. Diba? So makikita ko natin yan, no? Makikita ko natin yan. Sa aming panambahan, may grupong restoration ng strength. Merong renewal of strength. Kaya napakaganda na sa first day of the week, we are worshiping God. Diba? Kasi nga, galing tayo sa labanan, and then nagpapalakas tayo. Nagre-recharge tayo sa presensya ng Panginoon. Sabi ng those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. Yes. They will walk and not be faint. Sa ating panambahan, yung kasama doon sa divine enablement is God's renewal of strength. Nire-renew ng Panginoon yung strength mo. Yung spiritual strength mo. Nagkakaroon ka ng nauunawaan mo yung purpose mo sa buhay. Nauunawaan mo na maaring marami kang labanan kinabukasan, pero alam mo, nakasama mo ang Diyos at ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Amen. So what do we get from worship? First is the presence of God, the conviction of sin, kung saan tayo po ay kinakaharap ng Diyos. No? Yung forgiveness, yung restoration, yung healing. Now, alam niyo po ba yung salvation and healing ay iisa lamang yung word niyan sa pag sinabi shalom, peace be with you, is for you to be made whole. To be made whole is lahat ng aspeto ng buhay mo ay maging maayos. Amen. And yung forgiveness ay part doon. Kaya pagka nakita niyo si Jesus Christ, di ba,
Minsan may pinapagalit siya. Ano sinasabi niya? Pinatawad ka na. Pinagaling niya pero bakit sinasabi pinatawad? Kasi part yun Yung restoration. Yes. Kahit yung restoration ng relationship. Amen. Restoration ng ating physical body. Yung renewal of strength. Yung empowerment. Part yun. At nawa sa ating panambahan as God built this church. Maunawaan natin. Magkaroon tayo sa ating panambahan maging expectant tayo. Expect yung presence ng God. Expect na kakatagpuin tayo ng Panginoon. Expect yung wholeness, yung forgiveness, yung restoration na mangyari. Expect that God will empower us. He will renew our strength. He will enable us to serve Him. That we will become effective not because na napakalusin natin, napakagaling natin, kundi dahil ang Diyos ay sumasaan. Amen. Tayo po ay manalangin. Father, we praise you and we honor you, O God. We thank you for your goodness and your mercy, O Lord. We pray, Lord, na patuloy po that we could obtain mercy and find grace, O God. Lord, build your church. Help us to worship you and be expectant na may gagawin ka sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Yes, Lord Jesus. For response, sabihin po natin, Holy, Holy, Holy. Lord God.
Jesus.